Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, labi ng NPA na nahukay sa Isabela, nakatakdang iuwi sa kanyang pamilya sa Mindanao. Philippine Army at ULAP magtutulungan sa pagpapatibay ng ROTC at Reserve Force. 5.6 million pesos na halaga ng shabu na huli sa family driver sa Mandawi City, Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iuwi sa Mindanao ang labi ng kasapi ng New People's Army o NPA na nahukay sa Barangay Canada, Maconacon, Isabela noong 2022. Sa pahayag ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, ito ang labi ni Eliezer Geraldez Bulay-Bulay alias Dondon, taga Makilala North Cotabato, at pumanaw dahil sa gutom, punsod ng walang humpay na operasyon ng militar laban sa mga rebelde sa Maconaco. Unang dumulog sa 95th Infantry Battalion ang kapatid ni alias Dondon upang kumpirmahin ang balitang kasama ang kanyang kapatid sa operasyon. Taong 2016 pa umano pumasok si Dondon sa NPA at simula noon ay hindi na nila ito muling nakausa. Kabilang si Dondon sa 8 labi ng NPA na nahukay noong Hulyo 2022 matapos bawian ng buhay dahil sa matinding gutom at pagkakasakit. Bukas ang pamunuan ng 5th ID sa pamilya ng iba pang mga nasawing NPA na hindi pa rin nakukuha ng kanilang mga kaanak. Pinalakas ng Philippine Army ang Reserve Force at Reserve Officers Training Corps o ROTC sa tulong ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP matapos lagdaan ng isang kasunduan nitong Martes sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala, layunin ng kasunduan na palakasin ang suporta ng local government units o LGUs sa Reserve Force ng Army at ROTC programs. Magtatayo rin ng provincial mobilization centers para sa humanitarian assistance, disaster response at community security efforts. Sa bahagi naman ng Army, magbibigay ang hukbo ng pagsasanay at gabay sa LGUs upang mapatatag ang seguridad sa kanilang mga lalawigan. Dagdag ni Army Commander Lieutenant General Roy Galido, ang ugnayang ito ay simula ng mas malalim na pagtutulungan, habang sinabi ni ULAP President Governor Dakila Carlo Cua na mahalaga ang partisipasyon ng LGUs sa seguridad ng bansa. Ang ULAP na siyang umbrella organization ng lahat ng liga ng LGUs at mga halal na opisyal ay naitatag noong 1998 at opisyal na kinilala sa bisa ng Executive Order 35, Series of 2004. 5.6 million pesos na halaga o 825 grams ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang family driver sa pinagsanib na anti-drug operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 7 at Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 sa Sitio Ihawan, Barangay Mantuyom, Mandawi City kaninang madaling araw. Kinilala ang suspect na si Armando Heraldizo Taneca, 43 anyos at residente ng Barangay Tisa, Cebu City. Nakahanda ng sampahan ng kaukulang kaso si Taneca kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere. I commit myself to this mission in life. Pinapabigay po. Tawan na ako! Morning, students! Doctor! Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Ako po si Lowell Conales. Isa pa ako sa
cast ng In Thy Name. Ang role ko po dito ay Teacher Nelson. Abangan po ninyo ang aming palabas March 5 po in Cinema Nationwide. Kita-kits po sa mga sinihan. Nationwide po ito. March 5. Salamat po. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.